Nung kasagsagan, hindi ko alam kung kailan siya nag-start, guys, no? Yung parang biglang nauso yung mga roguelites or roguelikes, tapos meron na yung parang mga ah, parang imitation ng Dark Souls mapa 2D or mapa 3D. Nung hindi ko alam kung kailan talaga siya nag-boom, pero ang naalala ko is nung time na 'pag nabibitin ka doon sa let's say sa mga FromSoft games, parang yun yung kadalasan go-to mo 'pag meron kang itch na gustong i-scratch. Pero eventually parang 'pag lagi na siyang lumalabas, parang 'pag paulit-ulit na siyang, Souls-like, ganyan, tapos roguelike, parang minsan nakakaumay din. Kayo rin ba, nakakaramdam ba kayo ng umay kapag yung parang puro na lang gano'n Mhm. yung lumalabas? Ikaw muna, Dre. Oo, may mga specific feeling games na lang akong nilalaro ngayon na gano'n. Kasi ano siya, nakaka-burnout. Parang lalaro ka lang ng same game eh. Iba lang yung itsura. Tapos may Hmm. certain different mechanics. Pero more or less parang yun at yun lang din yung nilalaro mo. So Reskin nakaka-umay lang 'no? talaga siya. Oo, parang niriskin lang siya. Hmm. Pero nakakatulong din siya 'pag yung kailangan mo ng pang-scratch ng itch 'no? 'Pag yung kunwari wala pang Hmm, bagong FromSoft game, pag ang kunyari, ano, kagaya nito, September, may parang 2 months na patay na wala akong laro. So oo. kung ano yung mahugot ko siguro na okay, na maka-scratch ng itch, yun muna. Hmm, Hanggang lumabas yung gets. mga releases ng September. Ikaw naman silent, meron ka bang gano'n na nakakaramdam ka rin ba ng gano'n na parang umay kahit anong genre, kunwari yun nga, yung parang Souls-like or roguelike, parang mga ganyan? Actually nung nag-start ako na mag-clear yung maging serious na mag-clear ng game, nakakaramdam ako nun. Kaya usually Souls, tapos isang JRPG, tas isang usually short game, tapos balik ulit sa loop, kung meron ulit, Souls ulit, tapos JRPG. Ngayong year lang yung sunod-sunod na na JRPG, medyo naka-mood na mag-JRPG this Hmm, year, eh. Medyo sunod-sunod, naputol lang nung Like a Dragon Gaiden tsaka Elliot, 'yan. 'Yun yung actually yung Elliot considered pa rin naman as parang JRPG, wala lang yung level up mechanics hmm. or mostly actually adventure, Action, eh. oo. So, action adventure. Pero 'yun, ito Mako-consi lang yung dalawang game lang, sir. Sige, go ahead, sir. sorry to cut you. Parang ito nga, itong nabanggit mo yung Elliot, parang mako-consider mo ba 'to as Zelda-like? Mako-consider niyo ba 'to na Zelda-like, yung top-down na Zelda? Oo. Actually napansin napansin niyo ba yung ano, yung title niya? Medyo similar, eh, 'di ba, The Legend of Zelda, The Adventures of Elliot, tapos merong Millennium Tales, tas yung sa Zelda Hmm. yung A Link to the Past. Parang Hmm. dun sa title pa lang parang medyo similar na Oo nga medyo 'no, parang medyo hindi ko similar na yung napansin yun, parang nabanggit yata ni Dre yun, ewan ko sa Discord yata yun, na parang possible na kung madudugtungan man 'to. Baka ganun yung mangyari 'no, Adventures of Elliot tapos May, parang another title may sa bago. sa Oo. hmm. tama. Oo nga, hindi ko naisip yun, pero maliban dito sa parang yun nga Zelda-like or kung ano man puwedeng, i-coin dito sa game na 'to, ang isa mang gusto kong tanong is nakakaramdam na rin ba kayo ng umay or ng sawa sa 2D HD na art style? Kasi ako, puta, ang sarap pa rin niya sa mata eh. For example, nung una ko na-experience sa Octopath, tapos nilalako ko ngayon yung Star Ocean Second Story R. Mm. Tapos etong Elliot din, na parang same vein siya ng art style. So far hindi pa naman ako nakakaramdam ng umay, pero sa Twitter or sa ibang mga, forums, conversation, parang minsan nagpa-pop up na sa conversation na yung tanong na, hindi pa ba kayo nagsasawa sa 2D HE, yung parang na-lessen na yung appeal niya kasi maraming beses na siya ginagawa, unlike before nung una nating nakita yung Octopath Traveler. Alam ko parang si Dre nakwento niya before nung nakita niya yun yung reason kung ba't siya bumili ng Switch, eh. Tama ba yung Oh, recollection tama. ko? 'Di Tama, ba? tama. Parang ngayon ba nakakaramdam na ba kayo ng ikaw muna, Dre, nandun ka na ba sa point na parang or hindi pa rin, parang good shit pa rin sa'yo yung style? Hindi na ako yung auto-buy. Kumbaga hintayin ko. Pero kasi itong Elliot mas ano, parang kahit na 2DC siya, iba yung
Iba yung ano niya, gameplay style niya. Hindi siya hindi yung tenga ka, medyo more active yung Hmm. play style mo eh. So, yun yung feeling kong naglagay ng breath of fresh air dun sa 2D HD Hmm. art style. Ang galing, no? Parang feeling ko, hindi ko alam, assumption ko lang to. Baka yun din yung way nila na, okay, siguro baka nauumay na yung players natin. Try naman natin ang ibang genre. Hindi naman siguro parang puro turn-based JRPG. Kasi alam ko may lalabas trend na yung Resonance, right? Yung Final Fantasy. Same art Mhm. style din. Pero ang ganda rin nun, no? Na parang hindi ko alam kung planado yun na parang, okay, eto muna tayo. Hindi muna turn-based. Zelda-like muna sa graphics na nasanay yung Team Asano. Pero something to think about. Ikaw, Silent, may umay ka na ba sa gantong art style? Nakakaramdam Ah, ka na ba or hindi pa rin? hindi at saka ano 'to sir, ito yung ano ko talaga, tawag dun, ito talaga yung kinamulatan kong game. Hmm. PS1, yung FF1, FF2, actually FF1, FF6, tapos yung mga, Grandia, yung mga games talaga na nalaro ko before. So parang sa'kin, ano 'to, ano kasing tawag dun, yung I forgot the term. Ang Wheelhouse? Ah, ah, s something like Wheelhouse, tsaka yung Cup of Tea, nostalgia, ayun, ano? yung nostalgia. Medyo Hmm. malakas yung tama ng nostalgia sa'kin. Kasi yun nga, Chrono Trigger, Hmm. yung mga Final Fantasy na, well, technically hindi sila, HD 2D, sila talaga yung original na mga pixel art games. So Hmm. yun talaga yung kinalakihan kong game. Actually ano ako dun, same kami kung si Dre ang motivation niya is Octopath, ako same, Switch 1. Bumili ako ng Switch 1 specifically for, Octopath 1. Yun lang din Oh. yung motivation ko dati. Kaya nagkaroon ako ng Switch 1 2019, Mm. specifically for Octopath lang talaga din siya. Oo nga, na-switch siya muna talaga, no? Hindi siya available sa Mm, kahit nga yung mm, yung Octopath Traveler 1, parang late na naging available sa mm, TS, mas nauna pa yung yung yeah. 2. Ako kasi parang nandun pa rin yung nagagandahan pa rin ako, masarap pa rin siya sa mata, right? Hindi pa naman din ako umaabot dun sa puntong umay, pero definitely katulad nung sinabi ni Dre na hindi na siya yung nabawasan na rin yung ng konti yung wow factor na parang lalo Mm, na syempre iba yung unang kita natin dati dun sa sa Octopath Traveler 1 nung reveal niya. Pero enjoy pa rin, masarap pa rin siya sa mata. So wala lang, parang curious lang ako dahil nakikita ko siya sa Twitter, sa comment section. At kung hindi niyo pa gets guys ko, no. So most likely baka makikita niyo naman yung title. Ang i-discuss namin ngayon ay Adventures of Elliot. Spoiler cast. Magkakwentuhan kami about this game. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga Patreon subscribers at sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark D. Binagracia, Yvette Suzane Solibilya ng The Ara Ara Channel, si Kuya G, si Admiral RD Casimiro, at si AG Sumaret, at si Benjamin Lee pa pala. Shoutout sa inyo guys. If you enjoy the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesilogshow. May iba't ibang tier level doon at bawat tier level may iba't ibang perks. Check nyo na lang yung page at yung site ng TGS sa Patreon. Bago tayo mag-start, kumustahan muna. Alam ko si Dre nakamusta ko na siya, nagkaroon kami ng kumustahan dun sa Pragmata Spoiler Cast. Unahin ko muna si Silent. Pre, kamusta? Anong balita sa'yo? Anong ganap? Anong current na nilalaro mo? Ako, after nung Elliot, actually after ng Elliot, babalik sana ako ng, babalik ako ng Yakuza series. Tutuloy ko na sana yung kasi galing ako ng Y7, nag-Gaiden, tapos nag-Elliot. Tapos after Elliot, pupunta sana ako lalaruin ko na sana yung Infinite Wealth. Mm. Pero meron akong feeling na hindi ko ma-shake off doon sa Elliot. So ang ginawa ko, nag-jump ako sa lumang game, Chrono Trigger. Uy, Binalikan ko okay. siya ulit. Kasi Nice. yung Elliot feels something like Chrono Trigger eh. Parang Mm. gusto kong mamaya na lang siguro natin i-deep Ah, dive, no? Pero most likely medyo madi-discuss nabitin natin yan.
may nabitin ako mga parts sa Elliot and gusto ko siyang i-confirm by playing Chrono Trigger. And yun nga, na-confirm nga na yun yung reason kaya nabitin ako sa Elliot. Yung sa time travel aspect ng game. Pero sige, later na lang siguro regarding Sige. doon. Ikaw, Dre, balita sa'yo. Anong nilalaro mo Ano after ba? netong Elliot? Currently nalaro ko yung Shinobi Art of Vengeance. Ay, tama ba? Yun ba yung title? Ano siya? Naalala yung Super Meat Boy. Grabe yung platforming. Malala. Hindi naman siya ganun kahirap, pero ano siya, may mga minsan stuck ako na may mga puzzle na stuck ako na. Yung platforming na 30 minutes, 1 hour bago ko siya makuha kasi kailangan super precise yung talon mo at muscle memory. Saka yun, Path of Exile pa rin, nasa endgame na ako. So, Yes. once matapos ko na yung yung endgame, I mean yung kailangan ko gawin, baka mag-move na ako sa ibang games. Yung Shinobi ba, Art of Vengeance, hindi ko alam kung nalaro mo yung Ragebound, right? Yung Ninja Gaiden. Ninja Gaiden Ragebound? Oo. Same ba siya? Same level? Or ano mas mahirap? Iba yung Ninja Gaiden is less platforming eh. More on action siya. Dito, parang mix. Parang equally 50% platforming tapos may combat. Tapos mas maganda yung combat dito kasi di ko alam if naalala niyo yung Shinobi sa PS2. Yung meron kasi doon Parang na nag-walk line siya. Pero yung combat nun parang ganun, yung pwede mong ubusin yung buong map, ay yung lahat ng kalaban, parang meron siyang stagger counter, tapos pag napuno mo yun, may symbol na lalabas. Tapos pag ginawa mo yun sa lahat ng kalaban, tapos may button ka pindutin, parang mag-o-omnisya siya sa buong screen. Tapos patay lahat. Parang napakaangas. So yun parang yung ghost feeling ko. dance, no? Oo. Parang ganun. So mas gusto ko yung combat dito, tapos mas madami siyang combos. Tsaka spells. Ayun. Parang yung last na nilaro ko na ganyan, hindi ko na ma-recall kung ano yung mas lamang yung platforming or yung combat. Yung The Messenger. Hindi ko kasi natapos yun eh. Alam ko parang same universe siya ng Sea of Stars. Merong magandang reveal dito sa The Messenger pero hindi ko na maalala hindi ko na rin ma-recall kung ano yung reason kung ba't ko siya nabitawan. Pero parang naalala ko na maganda rin yung game. Natapos niyo ba yun? Or nalaro niyo ba yun, The Messenger? Hindi ko pa nalalaro. Si Norvin yata, di ba? Nakita ko na kakatapos sa kanya. Yata. Tsaka sila Janine yata. Tsaka parang sila Sky yung nakita ko doon na naglaro nung The Messenger. Ikaw Silent, nalaro mo ba yun? Hindi pa, sir. Tsaka takot ako maglaro ng mga hardcore platforming sa Steam Deck. Baka masira. Baka masira ako yung bot. Naalala ko yung Hollow Knight dati. Halos masira ako na yata yung Switch nun. yung parang wala ka ng lupang malalandingan. Puro na lang talim yung nakita ko. Yung Path of Pain. Platforming. Tama ba? Path of Pain yun, di ba? Yung name ng area na yun. Basta last part na yun eh. Last part na ng Hollow Knight yun. DLC ba yun? Hindi ko na din maalala. Hindi ko na ma-recall eh. Kasi nung nalaro ko yung Hollow Knight, parang meron na kagad siyang free, available na free DLC. Yung parang Godseeker, taka yung, hindi ko alam, yung troop, yung merong ano ba yung parang si Alucard na Dracula na na boss. Hindi ko na maalala. Pero yun nga. Hindi ko rin maalala eh. Good shit yun. Yeah. Pero yun, ako naman, after nung Elliot, parang nasa JRPG mood ako and dun nga 2D HD na graphics. Binalikan ko yung Star Ocean Second Story. Nalaro ko na to nung sa PS1 pero hindi ko siya natapos and hindi ko rin na ma-recall kung bakit hindi ko siya natapos. And surprisingly, meron din palang parang nung nag-post kasi ako doon sa page, dami rin nag-comment and doon ko na-realize na meron ding fan base rin pala itong Star Ocean Second Story. Star Ocean. Parang hindi ko alam, baka mali lang talaga yung reception ko, baka wala lang akong kaibigan na fan nito. Pero parang nakikita ko siya as yung
niche sa niche, yung kumbaga parang ang usual Final Fantasy, Dragon Quest, siguro lagi yung mga nababanggit. Star Ocean nababanggit din pero parang hindi siya masyadong nabibring up sa conversation. So nagulat ako na malawak din yung fan base niya and ang lala na itong game guys kung nalaro niyo siya kasi parang ang daming ways on how to break the game gawa ng mga specialty skills. Syempre nag-Google na ako. Merong way dito na parang yung makukuha mo yung deadly edge sa isang area tapos yung deadly edge pwede mo siyang i-craft to a powerful weapon. So parang early to mid game OP na kagad yung yung damage mo. May mga ganung shit, ang daming culmination ng skill na pwedeng ma-break yung game. Hindi ko rin alam. Tapos same din yung parang encourage ka to replay the game kasi may mga pangyayari na most likely maliban doon sa kasi dalawa yung protagonist. Maliban doon yung parang yung mga characters na pwede mo makuha sa first playthrough mo na pag nakuha mo yata tong isang character nito, hindi mo na makukuha yung isa, I'm not sure pero parang ganun yung understanding ko. Tama. Diba? Tama yan. Tapos meron pang I think meron pang multiple endings na nakita ko kasi. Yep, So, meron din. Tama, meron din, no? Meron din. Yung multiple endings ba neto without spoiler, hindi ba to yung parang gimmick na ending or talagang may bigat rin na ending? Kasi kunwari 'di ba sa Nier Automata meron siya mga joke time na ending. Etong sa Star Ocean ba kung tama yung meron pa kayong recollection? Nung ending niya is talagang ending talaga or hindi naman yung joke time na ending? Ano ba? Yung pagkaalala ko hindi ko sure. Kasi yan may relationship din yan, di ba? Yan. Per party member. Doon magbe-base yun sa ending. Kung sino yung minax mo yata, tapos may parang pipiliin ka Basta yun lang yung pagkaalala ko So magbabago yung ending kung sino yung mataas yung relationship mo. Tsaka kung sino yung buhay or patay dun sa final battle. Ooh. Ang alam ko. Pero matunog yan nung high school kami. Meron akong isang classmate na sobrang addict yan. Maraming endings yan? 100 plus ba? I'm not sure alam ko sobrang daming ending yan. At medyo matunog yan nung high school kami kasi may isang classmate kami talagang yan lang yata nilalaro niya buong year. Yung Star Ocean na second story. Second story, wala pang remake nun Second story lang siya nun. Tsaka meron dito sa game, most likely, I would assume na additional lang siya sa remake. Yung tawagin is private action. Meron na ba siya sa una? Yung private action is, yung parang may mga scene sa specific area na pag inactivate mo yung private action na yun, may makikita mga moments na parang kakausapin yung character na to, yung NPC na to, tapos meron din mga side quest. Hindi ko kasi ma-recall yung first playthrough ko sa PS super tagal na hindi ko nga rin siya natapos. For example, dito sa remake, parang yung sa private action, alam ko sa private action yun na parang pupuntahan nyo yung may kukunin kayong item, chalice yata yun para i-exercise yung dalawang dragon ni Ashton sa balikat niya. I'm not sure kung sa likod niya. Hindi ko alam kung sa private action yun dun sa OG or parang iba yung implementation. Nare-recall niyo pa ba? Ako hindi na. Tagal ko na. Kasi dito ang dali yung parang pinaka-quality of life niya, makikita mo sa mapa na parang each area merong exclamation point or merong tagging na PA. Yung PA is private action. So pupuntahan mo yung area na yun tapos may press ka lang na button and then ma-activate yung private yung conversation na yun and yun parang ganun. BB mode kung tawagin pero laking tulong din nung option na yun. Tapos meron pa siyang mga summon. Hindi ko alam kung meron yun dun sa OG. Yung summon is nasa face button siya, left, up, right, down. Na parang while nasa combat ka, yung mga party members mo na hindi active, pwede mong isa-summon tapos meron siyang special attack. And then mga ibang characters din na part ng ibang IP. Para siyang para siyang imagine mo yung sa let's say parang Marvel versus Capcom kapag yung magpapalit kami darating na ganun yung isang kalaban. Pero dito naman hindi naman siya magpapalit kung parang enter lang siya dun sa battlefield tapos ibabato niya yung special attack niya tapos aalis na ulit tapos magko-cooldown ulit yun. Parang ganun. Hindi ko maalala kung meron na neto sa OG, hindi ko pa rin naman
ginugol. Pero good addition siya. Syempre, di ba parang ako, isa sa mga gripe ko sa JRPG na nauurat ako yung kunwari may ang dami mong party members tas hindi mo lahat magagamit, di ba? Pero at least Tama. dito, hindi mo man siya nagagamit ng actively. Pwede mo siyang gamitin through summon. Kumbaga parang nasa-summon mo siya dun sa sa battlefield. Ganda. Na-enjoy ko siya ngayon. Sana matapos ko. Hindi ko alam kung nagse-second playthrough ako kasi una kong pinili si Claude. Si Reyna kasi yung isa. So, Yeah. hindi ko alam kung gaano kalaki yung difference ng mga scenario, ng mga eksena, no? Pag si Reyna yung pinili ko. So, pero sana magkaroon ng time and sana magkaroon ng drive to have that second playthrough para full full context ng nangyayari dun sa game. But anyway, yun nga nabanggit ko kanina, pinaka discussion namin for this episode is all about Adventures of Elliot. Pero bago tayo mag-deep dive at mag-spoil ng kung ano man meron sa game, gusto ko muna malaman yung high-level thoughts nyo without any spoiler, no? Siguro baka meron tayong mga listeners na gustong pakinggan lang tong part na to and then eventually mag-stop and then balikan yung episode pag nalaro na nila. Ikaw muna, Dre, again, without any spoiler, ano yung high-level thoughts mo dito sa game na to? Nung una kong nakita, kasi kala ko action adventure game lang siya. Tapos, ba't parang Zelda? Yun yung unang pumasok sa isip ko. Kasi, yung weapons, may boomerang, may bomba, tapos ganun din yung yung kung paano ako magpo-progress, parang sa Zelda din. Tapos may temple, tapos may puzzle doon, may trial, tapos yung heart, bubuo ka rin. Parang Zelda. Tapos ni-research ko, parang ang sabi kasi nung creators, gusto nila gumawa ng parang Secret of Mana. Parang ganun daw yung gameplay. So, doon nakita ko naman yun, pero mas similar siya sa Zelda kaysa sa Secret of Mana. Totoo. Tapos, since Millennium Tale siya, yung ano ba yun? Yung parang Link to the Past din na nagbaba-and-forth ka din. Ang gripe ko lang is nakakaumay ulitin 4 times yung map. Nakakapagod siya. Buti na lang di mo ulitin yung boss. Kasi 'di ba may mga specific bosses lang sa specific time period, dun mo lang makalaban. Tapos yung iba parang treasure chest na lang. Ayun. Pero natuwa ako sa combat kasi may builds. Kung paano mo i-build yung item mo. Pwede ka mag-pure range kung gusto mo, 'di ba? Bow tsaka boomerang lang, or pwede ka mag-melee. Ganun. Nakakatuwa. Doon ako naaliw dun sa mga builds kasi may combination dun sa pwede mong i-attach per weapon, 'di ba? Tapos nagulat ako, may gacha. Ba't may gacha? Grabe yung gacha. So, isa yan sa mga gripe ko pero mamaya ko na sasabihin. Tangina, lalaan yan. Pahirapan maghanap nung gusto mo na skills, i-upgrade. Walang ibang way. Doon lang talaga i-gacha mo siya. Ayun. Pero overall, masaya siya. Maganda siyang game. Kulang lang siguro sa feeling ko may improve ba to kung gagawa nila ng sequel. Mas maganda. Kung mabibigyan pa sa'yo ng second chance, no? Mag-greenlit yung sequel. Ikaw, Silent, high-level thoughts without any spoiler. Anong masasabi mo dito sa... Actually, visually, appealing talaga yung game. Para sa akin. Iba talaga yung hatak ng game, yung kulay, yung combat. Definitely, ako yung audience ng game na to. Nahatak talaga ako sa demo pa lang. Matagal na kasi alam ko may demo nito sa Switch. Pero yung demo sa Steam, medyo ito lang lately. Parang before siya ma-release. Then, actually, gustong-gusto ko yung game, pero wala kasi akong reference sa Zelda. Hindi ko nalaro yung A Link to the Past. Yung mga lumang Zelda, hindi ko siya talaga or I think nalaro ko yung isa, emulator, pero hindi ganun kalayo. As in, kasi nga, medyo ako dun sa may level. Ang hinaharap ko talaga is yung game na nagle-level up. Ayan. So, I mean before
Kaya hindi ko na Oo. I think hindi ko natapos yung or hindi ko na tuloy-tuloy yung A Link to the Past kasi walang parang Mario lang siya na top down. Mm. So wala akong reference dun sa aspect na yon. Pero yung mismong game, ang hatak sa akin talaga is yung graphics and talagang ito lang ba yung first time na parang tawag doon? Parang may mga certain tilt and angle yung HD 2D. Parang hindi ko maalala kung meron sa Octopath nung parang ginawa nilang, parang tinatry nilang maging cinematic yung mga scenes. May nagtutwist yung angle, yung may nagzo-zoom Nag-zoom out? in. So, Oo. dun Sa 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 mga sa Octopath, cutscenes. I would say na meron yung mga gano'n, yung mga zoom in, lalo Mm, na yung 'pag yung mga 1v1 na mga moment, merong mga mm. gano'ng eksena. Pero yung umiikot or nagti-tilt, parang Oo, yung wala akong parang may ma-recall. Pero yun. Yun yung ano, yun yung isa pa na parang napawawa ko na, ay angas nitong game na 'to. Ang ganda nung pagkaka-capture nila ng mga moment. hmm, Yun nga, yung isa yon yung actually yung sa Magicite or yung gacha aspect nung game, hindi ko siya na-experience buong game. Last part na lang nung kinukuha ko yung achievement. I mean, okey. that says a lot kung gaano kadali yung game. Kasi Hmm, hindi ko siya pinakialaman until yung kukunin ko na yung achievement na magle-level yata nung part na yon. Do'n hmm. ko lang siya nagalaw, eh, as in sa last part na lang siya. Pero yung buong game hindi ako nakapag-try ng Magicite. So kung ano lang yung nadadampot ko, yun lang yung in-equip ko sa character. Pero hindi Nice. ako nakapag-gacha nung buong game. So, sige i-di-discuss nga later pero dun sa time travel aspect, dun ako medyo nabitin. Hmm, May something dun na parang may kulang or gaya nung sabi ni Dre, repetitive. Yung pagiging repetitive niya, dun ako medyo nabitin na bakit parang nag-travel, pero parang hindi siya nag-travel. Ayun. hmm, Parang hmm, Nag-travel ka, nagbabago. oo, pero the enemy, I mean, wala masyadong changes. Even yung layout ng map, ayun. Kasi yung dun sa layout ng map, walang changes dun sa layout ng map. Ganun yung dun, and expect ko kasi pag nag-travel ka, iba yung layout ng map nung before versus dun sa current mo na map. Ayan. So I think yun dun siguro muna ako. Para i-deep dive na lang natin later. sige. Deep dive natin 'yan mamaya. Ako din naman, halos same lang din ng mga sinabi niyo, pero yun nga, yun yung pinaka main gripe ko din, yung time traveling aspect nitong game. I think, anong year ba ngayon? 2026. Okay, 2026 ang ngayong year na 'to, and siguro sa mga susunod pang year depende kung may gagawa ng mas malupit. I think Chrono Trigger pa rin yung gold standard pagdating sa time traveling aspect sa video game. Yeah. Nung nalaro ko yung game, I think yun yung pinaka nagustuhan ko dun sa game. Ramdam mo yung changes ng bawat era, ramdam mo yung changes Oo. ng mga decisions mo, yung epekto nun. Ano ba, di ko alam kung butterfly effect ba yun, di ko alam. Basta yung parang yung mga changes dito sa era na to, magkaka-apekto dun sa susunod na era, or parang vice versa. Ramdam na ramdam mo yung changes. So, sa ganung lente, I think yung Chrono Trigger pa rin yung parang pinaka-peak sa ganong style sa video games, no? Siyempre sa movies marami rin naman. And hindi itong game, alam ko parang comparison is the Thief of Joy, parang ganun, pero hindi mo pwedeng hindi ikumpara dahil parehong-pareho sila. Hindi Right. pwedeng parang hindi ka magkaroon ng side by side comparison, eh. Medyo yun nga, hindi pala medyo, nagkulang talaga itong game dun sa aspeto na yun. And then dun sa gacha mechanic na binanggit ni Dre, gripe ko din yun kasi nakakatuwa yung experience ni Silent kasi totally different sa akin. Ako naman, nagamit ko agad yung gacha, and maganda siya na nagamit ko yung gacha kasi syempre nakuha ko yung mga magicite na pwede kong ilagay dun sa mga weapons ko. Pero sa kabilang banda, nagkaroon nawalan ng silbi yung mga chest. Kasi meron na ako nung Oo. items na yun. Sa pag binuksan ko yung chest, putang ina, duplicate. Wala na Sayang kwenta. yung pagod. Parang Sayang yung pagod, hindi na rewarding. Walang I reward. see. Walang ganong moment na puta, yes, nakuha ko yung ano na to, malakas to na magicite, nilalagay ko sa weapon ko. Wala, nakuha ko na eh. I Nakuha ko na sa gacha eh.
Hindi pala So, unique yung mga yung nakukuha sa chest na yung mga 5-star na magicite? hindi. Hindi. Hindi pala Hindi. siya unique. I see. Parang Okay. wala akong chest na maalala na parang, holy shit, nice, nakuha ko yung dito. Hindi, meron na ako. Duplicate na lang, parang ganun. Kasi nauna ko pre yung ano eh. Mm-mm. Kumbaga nauna kong Magicite. i-maximize yung gacha element Mm-mm. nung game. One can argue na, kasalanan mo yun, Jess. Ginacha mo, nawala ng silbi yung mga chest. Pero I will rebut na, nandun yung mechanic eh, ba't hindi ko gagamitin? Yes. Available Oo. yung mechanic na yun eh. Right. So, yun lang muna for now and siguro mag deep dive tayo, no? So sa mga nakikinig, kung ayaw nyo ma-spoil, moving forward sa mga susunod na discussion dito after netong disclaimer ko, mag-spoiler na kami. So kung ayaw nyo ma-spoil, alis muna kayo tapos balik na lang kayo kapag nalaro nyo na yung game. Okay? So, umpisan ko na muna doon yung discussion natin doon sa pinaka parang elephant in the room na hindi natin madidiscuss sa mga sa GC, sa Discord kasi spoiler, no? Kamusta sa inyo yung ending? Kamusta yung reveal sa inyo? Kamusta yung plot twist? Kamusta yung reveal nung true ending para sa inyo? Nagulat ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Nagustuhan nyo ba? Napa what the fuck ba kayo? Or na-predict nyo na yun? Ikaw muna, Dre. Medyo nung nakalaban ko yung final boss, parang may sinasabi siya eh. Pero para sa akin, ang ganda nung kung paano siya hindi binigay sa'yo kagad. Kasi 'di ba pag yung first playthrough mo, normal ending ka lang. Tapos Bad papatayin mo ending yung pa nga eh. boss. Bad Oh, ending. papatayin mo yung boss. Tapos mamamatay din yung princess. Tapos may magsasalita sa end, 'di ba? May parang static. Tapos sasabihin niya, di pa tapos ganyan-ganyan. Tapos pag ni-restart mo yung game, may bago pa palang maano. Tapos pag bumalik ka dun sa certain parts in the past, may mga additional cutscenes tapos malaladagan yung kwento. Tapos kala ko kasi tapos na eh. Tapos yun nga, so may dagdagan pa siya ng a few hours progress. Tapos kala mo tapos na, hindi pa pala. May isa pa. Wait, there's more. Kasi kala mo pag nakuha mo na yung sword, 'di ba? Yung final sword tapos ano yun yung special move para matalo yung boss. Kala mo tapos na. Tapos after nun meron pa palang isa na Kailangan mo siya ipari naman. Anong may mga games na ganun, 'di ba? Nakalimutan ko yung hindi mo siya atakin yung mga final boss. May nagawa Castlevania. dati. Kunwari yung sa Castlevania, right? Para bumaliktad yung castle, hindi mo dapat papatayin si Richter. Kailangan magsusot ka ng goggles or ng shades para makita mo yung circle na lumulutang si shaft yun. Para bumaliktad yung castle. Mga ganung... Yun yung naalala ko na hindi mo kailangan patayin yung... Okay. Parang ganun siya. So, ang ganda lang nung pagkakwento. Tapos, medyo heartwarming yung story. Kumbaga, kasi pwede na bang pwede spoil na. Spoiler territory. Kasi nung naglalaro ako, parang hindi ako interesado dun sa kwento yun sa start kasi adventure ka. Tapos yung advisor pala yung masama, tapos hindi pala siya, tapos may monster. Yung monster yung yung nagkakos nung curse, tapos hahanapin mo. Tapos pagbalik mo sa past, may makikilala kang couple. Tapos di ko rin pinansin yung sino to, ba't may ganito? Ano to? Ba't bigla naging furry yung kwento? Di ba parang gano'n? Si Mau, yung tsaka yung si Carter ba yun? Carter. Tapos biglang, nung patapos na yung game, doon mo ma-realize na, shit, parents pala na yun. Pero alam ko na eh, nung bago pa i-reveal na siya na yun. Tapos, kaya pala siya orphan, kasi bumalik in through time, tapos pinaalaga siya. Tapos sa ending, doon mo makita na doon pala yung tatay mo sa ibang kwarto lang. Nakatago. Nagulat at natawa rin ako doon. Ano may inaalagaan ng ano? Parang ilang taong ka na, hindi mo pa nakikita, di ba? Parang nakatago lang siya. Pero sa kabilang banda, Dre, hindi ko alam kung yung part na yun is naging na siya, yung paradox. Kasi gawa ng, di ba, si Nave mo. Kaya baka nung unang playthrough natin, yung literal na naglalaro tayo, baka wala pa siya doon tapos naapektuhan na yung future or yung present dahil sinave natin. Kaya nandun na siya doon sa kwarto na. Hindi ko alam eh. Hindi ko rin sure eh kung ganun yung naging
chain effect nun. I'm not sure. Pero nakakatawa nga yung reveal, natawa ko dun. Sorry, ito ko nandito sa kabilang bahay ang punta. Ang tagal mo dyan, lumaki ka dyan, hindi nyo mo lang, sino nakatira dyan? Wala mo. Tapos never lumabas ng bahay yung yung tatay Oo nga, niya yun nandun lang. bedridden for Bedridden. taon. Hindi man lang nakapag-share yung nag-alaga, yung yung mayordoma, 'di ba? Parang galing Parang Tapos, isa pa yung Hmm. sa Age of Magic ba yun? Yung head researcher, nakalimutan yung pangalan niya. Kasi, medyo sus kasi siya. Mm. Tapos, siyempre gagawa ka ng side quest sa kanya, tapos medyo kupal siya. Mm. Tapos, nung natapos yung story, parang ano nangyari? Parang hindi na-resolve yung storyline niya. Tapos, malalaman mo na siya pala yung dahilan kaya naging monster yung si Mau. Kasi, kinidnap ka. Kinidnap Si ka. Si Hildebrand Yun. ba yan? Yun. Kinidnap ka, tapos siya pala yung reason kaya nagalit. Tapos, kailangan mo i-convince yung nanay mo na buhay ka habang kinakalaban mo siya, which is yun yung ang ganda nun, yung lakit, ang laki nung significance nung lakit na yun na nasa kwarto nung princess, yung pala yung lakit ng nanay mo. Ang galing. Tapos di ba pag yung mechanic niya, pag pinuntahan mo yun, marirelieve yung mga memories sa game, yung mga cutscenes, di ba pwede mo basahin. Parang so double meaning siya kasi yun talaga yung purpose niya na yung ano yung nakikita ng wearer, nare-record dun sa lakit na yun. Ayun. At yun yung magpaparecall doon sa Sa nanay. sa nanay mo na Pag pinapari mo, pero specific yung pari, bawal mo ipari yung projectile, kailangan mo ipari. yung atake, no? Oo. Dapat may contact yata, dapat yung kasi pag yung projectile malayo, walang physical contact. Pero nga, ang ganda ng na yun, ng part na yun. Ikaw Silent, anong thoughts mo dun sa sa reveal, dun sa plot twist? Mixed emotion din. May una gulat, tas tawag doon, nagulat, parang na-touch kasi nga yung reveal na parents pala niya. Tas natawa dun sa Dragon Ball moment. May Genki Dama. May Genki Dama moment sila. Pero yung I think tama si Just dun sa theory na dahil may nangyari na dun sa past na palitan yung present. Kasi yung nung una kang nag-explore, di ba may tombstone dun sa may tree? May puno, may tombstone dun eh. Sabi, ang nakakita kay Elliot, namatay siya dun sa puno. Nawala siya, so no? yung so ang si Carter yung namatay. So kaya may tombstone doon, tombstone ni Carter yun, tapos na-save lang si Elliot. Pero nung nakialam si Elliot sa past, na-save si Elliot, na-save si Carter. Tapos kaya nung nagpalit na nung napalitan na yung future o yung present niya, ando na si Carter dun sa kabilang. Nung pinunta na siya nung king, no? Nung nakita sila nung king. Patay si Carter, pero yung second time buhay na si Carter. Yun, tama. Buhay na si Carter. Tapos yung sa reveal na parents ni Elliot yung si Mau tsaka si Carter, hindi ko siya na-predict. Pero nung una ko nakita si Carter, sabi ko, sa lahat ng character sa game, siya lang yung kabuhok ni Elliot. Yung silver colored hair. Sabi ko parang bagay silang magkapatid or relative. Tapos nung ni-reveal nga, actually meron pa ako meron akong, kasi sa Steam, sinisave ko yung mga moments, yung mga video. Meron akong sinave doon na yung nag-propose yata si Carter kay Mau. So yung parang doon ko na feel na parang part ako nung game na nanonood ako nung dalawang tao na mahal nila yung isa. I mean cringy at yung feeling, pero yung talagang naka-focus kasi sila doon eh. Parang kailangan Forbidden Love no? Yung parang may ganung aspeto kasi parang Forbidden Love gawa ng tao tapos ano yung race nila? Beastman? Mew ba? Ay, Mew. Beastman? Mew. Ayan. So parang you have to go with it kasi yun yung story. Ay, medyo cringy yung part na yan. Pero nung ni-reveal na actually nung natapos unang kalaban ba doon sa Demise, yung Mau na na puno ng galit. Meron siya kasi pinabanggit eh. Parang pinatay yung anak niya.
Ah, Yan. ah. Di ba yun Yes. yung pinatay yung anak niya? So yun Mm. yung ano ko na sino yung kasi di ba buntis si Mao, alam dun sa story na buntis si Mao, may anak si Lenny Carter. At kaya nung ni-reveal na siya yung anak, nagulat ako kasi akala ko patay yung anak. Patay yung anak ni Mao. Mm. Tapos nung ni-reveal na siya yung anak, doon yung ano, medyo sucker ako sa magandang plot twist. So parang na-appreciate ko yung, nagkaroon ng additional appreciation doon sa game. Until dumating yung Dragon Ball moment na na, na natawa ako ba? Bakit may Genki Dama moment sila na kailangan ibigay yung yung spirit energy ba yun? Ayun. Sa tubig pa, no? Napapadaan sa tubig, no? Tapos pinadaan pa nila sa tubig. Pero yun, I mean, ito, I'm not sure kung Asano din ang Bravely Default 1, pero may trauma ako sa Fairy. Kung hindi niyo pa nalaro yung Bravely... Urat na urat ako dun. Putang ina. May trauma ako sa Fairy. So medyo mayroon akong... I mean, kahit alam ko na companion ko yung Fairy all throughout, medyo ano ako, parang may suspicious ako. medyo sus sa akin yung Fairy na kasama ko. Kumbi ko pa talaga. So yung gano'n. Tapos yung way ng Elliot, yung tatlong ending, medyo similar sa ng Bravely Default 2. Kasi sa Bravely Default 2, meron ka ding tinatry na baguhin na meron ka rin gustong i-save kasi may mamamatay. Ayun. So parang medyo same siya. So medyo medyo nag-sink in sa akin na okay. Tapos yung chinek ko yung mga Asano games, part yung Bravely Default 2 eh. So okay, gets ko kung bakit parang ganito yung format niya na tatlong ending before mo ma-catch yung pinaka good ending niya. Ayun. Sabi nga dito yung Bravely Default produced by Tomoya Asano. Oh, yung 1? Yung 1? Yung 1, oo. Hindi yung okay. Ito. Yung 2 yung alam ko eh. Pero yung 1 siya rin ba? Hindi, ito kasi sabi, Bravely Default was developed by Silicon Studio and published by Square Enix. The franchise was produced, yun yung sinabi na, I'm not sure, the franchise was produced by Tomoya Asano with character design by Akihiko Yoshida. The sequel, Bravely Default 2, was later developed by Claytech Works. So, pero double check natin. Tsaka mahilig sila sa Fairy. Yung Asano, mahilig sila sa Fairy. Yung Fairy ba sa Bravely Default nakakairita kasi ito sa Elliot nairita na ako na at some point naging podcast game na sa akin yung Elliot. Nairita kasi ako na parang uy, there's a chest. Alam ko. Nakita ko. Meron actually pwede mo off yun. Pwede ba? Sa settings. Parang babawasan mo lang ng konti. Pero may isang moment si Elliot na dapat kay Elliot, ninakaw nung Fairy. yung sa ending, yung bumalik siya dun sa tree, yung parang magre-reflect na si Elliot, tapos biglang nag-butt in yung Fairy. Parang nasira yung moment. Hindi ko makikol yun. Parang for me, nasira yung moment. Parang time na ni Elliot na mag-reflect, umiyak, yung maging mellow yung scenario na yun, yung scene na. Kaso yung Fairy, yung high pitch voice niya na nagbabatin, nasira yung moment for me. Nakakairita nga yun. Tapos maliban dun pre sa sorry ko muna pala. Sorry, go ahead. Baka meron ka pang gustong sabihin. Okay na. Okay na. Proceed. Yung sa akin kasi maliban dun sa Dragon Ball na Genki Dama moment. Yung isang Dragon Ball moment din sa akin. Though alam ko gamit na. Yung parang putang kailangan kong ipadala si Trunks kasi mamamatay si Goku. Parang kailangan niyang talunin si Cell dito sa era na to, sa past na to. Kasi sa future magkakasakit si Goku. Mamamatay. Ganun. So dito, pinadala ni Elliot yung Fairy. Sorry, mag-add pala ako. Pero medyo nanakaw din ng Fairy yung moment na yun. Parang
hindi siya dapat Adventures of Elliot, parang Adventures of Faye pala dapat yung game kasi parang 'di ba sinabi niya parang pwede ka na mag-decide. Sabi nung future Elliot, pwede ka na mag-decide kung anong gusto mong gawin, kung magsi-stay ka sa kay Elliot or punta ka sa Mm. future, parang open na yung future for you. So Mm. parang yung Fairy tuloy ngayon yung parang siya na ngayon yung may decision kung anong gusto niyang Mm. gawin. So parang siya pala yung highlight. Tsaka parang si Nobita na pinadala si Doraemon sa ano. Pumunta si Doraemon sa past. I mean, kidding aside, I think ano naman siya, parang normal trope naman siya sa ganitong may time traveling aspect, right? Na parang may problema sa future sa hinaharap na parang wala nang option available there to solve yung problema. So babalik sila sa past. Most likely may ipapadala na character para mabago yung future. So ganun yung nangyari dito. And nag-work pa rin naman siya kasi hindi ko rin naman lahat na predict yung mga mangyayari. And yung reveal sa ang tawag dito, doon sa iba't ibang ending, sa bad ending, sa good ending, and then true ending. Ang sa akin lang, parang, I'm not sure kung mag-agree kayo yung mga nakikinig sa atin. Parang meron siyang pagka-illusion ng ending, pero hindi talaga siya ending. Parang, pwedeng tanggalin mo yung ending eh. Pwede siyang tuloy-tuloy na lang na parang scenario na eto yung first step mo to defeat a boss, tapos hindi pa, meron pang second step and then final step. Dito sa game kasi, parang na-classify siya as iba't ibang ending, which is gets ko rin naman. Parang meron siyang feeling ng hindi naman feeling ng finality, pero feeling na okay, natapos ko na yung game pero meron pa, but there's more, and then natapos ko yung but there's more, parang ganun. Pero at least for me sa POV ko, pwede siyang hindi gawing ganun, pwede siyang parang isang diretso na parang meron pang, eto pa yung pinaka-2 ending, parang siyang rising action and then climax and then another rising action papunta doon sa pinaka ending niya. But still nag-work pa rin naman sa akin. Na-enjoy ko pa rin yung mga reveals doon sa game. Ano pa ba? Sa story, maliban doon sa ending na napag-usapan natin, nung una good shit lang din naman siya yung time traveling aspect niya, no. Siguro discuss na natin dito yung time traveling aspect na nagkulang talaga. Again, nabanggit ko kanina na at least sa POV ko sa mga games na nalaro ko na may time traveling aspect, Sea of Stars, Final Fantasy 13-2, baka mayroon pa akong hindi mga nare-recall, and then Chrono Trigger syempre. I think Chrono Trigger yung pinaka malupit talaga, yung peak, yung gold standard pagdating sa time traveling aspect. Talaga mararamdaman mo yung changes. Dito wala, kulang talaga siya. Merong isang quest na medyo, okay, may attempt sila na iparamdam yun, pero kulang pa rin. Kung naalala nyo, kung marirecall nyo yung, di ko alam kung main quest to o side quest, yung parang madaming robots na umaatake sa isang area, tapos kailangan mong bumalik sa iba't ibang area para malaman kung bakit sila nagkukumpulan dun sa area na yon. Tapos only to find out na parang merong pinag-eksperimentahan yata na parang merong command. Hindi ko na masyadong ma-recall, pero merong reason kung bakit sila nagkukumpulan sa area na yon. Yung mga ganong aspect, na-appreciate ko yun, pero I think kulang sa bigat, sa changes, and yung pag-differentiate ng each area para maramdaman natin na okay, nandito ako sa ibang area na to. Okay, nandito ako sa Area of Magic or dito sa Age of Kanto. Hindi siya masyadong ganun eh. Wala, hindi ko naramdaman yun eh. And then parang cheap attempt din yung kunwari sa mga dungeon na okay, sa area na to hindi ka makakapunta, block tong area na to. Balik ka sa ibang area, ay ibang age para ma-access to. Pero parang wala naman nagbago dun sa lugar. Parang ano yun, parang ilang millennium, ilang years yung lumipas, walang nagbago, parang gano'n. Hindi nag-move, walang earthquake, right. Hindi nag-move yung mga lugar, no. So parang wala siyang gano'n eh. Hindi ko siya na feel doon sa game. And siguro another rin na nakulangan ako dito is yung feeling ng mundo. Nung nilalaro ko tong Adventures of Elliot, parang na-imagine ko siya na tangina isang region lang eh.
Hindi ko na unlike doon sa parang sa Chrono Oo. Trigger or ibang JRPG, ramdam mo na mundo siya kasi 'di ba iba't ibang island, iba't ibang continent, Ah. 'di ba? Ito po isang mapa ng ganun eh. Parang ano to, ito lang yung mundo. Ano yun, parang tas ang konti ng tao, ang konti ng population, parang ganun eh. So wala siyang feeling ng na parang grand na mundo to. Parang nangyari lang yung issue sa Taguig lang, parang ganun. Sa ibang area wala na. Parang ganun. So, yun yung mga unang criticism ko dun sa time traveling aspect, and then yung sa laki nung mapa, ng parang feeling mo grand, ang liit niya, naliitan ako. So, parang hindi ko naramdaman yung stakes na, okay, may kalaban dito, sisirain yung lugar o yung mundo, parang ganun shit. Kayo, ikaw muna siguro, Dre, tapos next si Silent. Anong thoughts mo dun sa time traveling shit nung game, and siguro yung nabanggit ko na ang feeling ko ang lit nung nung mundo. Hindi ko naramdaman na parang malaki to or grand yung adventures. Yung sa akin, more on siya, nagbabago lang yung main town. Yun lang yung change. Tapos, Yes. napansin ko yung research facility, may isang age na wala yun eh. Yung unang-unang age. Temple of Mist? Hindi, yung kung saan mo kakalabanin si Mau, yung final boss. Okay. Tama. Kasi may isang age wala yun. Wala yung Mhm. wala yung ganun dungeon. Tapos dun sa isang age, 'di ba, siya nakaharang, may mga tao maghaharang sa'yo para makapasok ka. Tapos ano pa ba? Feeling ko kasi 4, kaya hindi ko alam paano nila i-manage yung pag-change nun. Medyo madugo. Siguro kung 2 lang yung age, mas dun siya mamamanage yung mga changes. Pero kung 4, parang pag i-layout mo, kung ikaw yung gagawa, parang feeling ko mababaliw ka. Totoo. Kasi 4 na times yung manage mo. Yun lang, sayang lang Pero din. kasi, again, sorry, parang alam ko maling mag-compare na, pero kung sa Chrono Trigger, ramdam mo prehistoric yung age. Alam mo na parang dire, na parang end of the world na. Ramdam mo eh. Kahit walang masyadong changes may changes sa layout talaga. Literal. Ewan ko, pero tama ka rin naman. JRPG kasi. Sa bagay. Diba, ito action RPG. Oo, diba? Kasi may mga yung black areas, yung mga ganun. Feeling ko, madugo yun. Tama. Gets naman. Ikaw, Silent. Thoughts mo? Sa akin, actually, nabitin din ako. I agree dun sa, parang yung mangyayari dun sa work, yung magiging, tawag doon, yung magiging effect nung parang pinaka-final boss, parang kayo lang yung maapektuhan. Parang kayo lang yung sasabog, kung may sasabog man. Yung ibang, kung yung hindi na feature na location, parang safe lang sila. Parang, kasi, parang The Village ang dating. Parang kayo lang yung affected. kayo lang yung nauto, kayo lang yung affected. Yung the rest of the world, parang di sila gumalaw. Tsaka yung, I agree dun sa, hindi ko ramdam na nagpapalit siya ng age from, tawag doon, yung nag-Age of Reconstruction, tapos naging parang, yung sira-sira yung castle, tapos yung Age of Magic, parang yun yung pinaka-golden age nila, yung Age of Magic. Medyo fresh yung Chrono Trigger kasi currently nilalaro ko pa siya. So not really to push any comparison, pero yung for example yung sa Chrono Trigger, mayroong isang age doon na hindi ka pwedeng gumamit ng pera mo. Pwede mo lang gamitin is feathers, bone, yung farm mo din. 'Di ba? Merong ganun. Hindi ka pwedeng bumili nung gamit mong pera kasi hindi siya applicable dun sa age na 'yon. Galing, So parang galing. 5,000 BC yata 'yon. So doon naramdaman ko na okay, hindi nga iba nga talaga tong na to. Iba nga talaga tong age na to. Tsaka dun sa map, sa Chrono Trigger, pag nag-travel ka sa map, dun sa mga yung future, may mga island na wala na, may mga town na wala na, nag-iba yung landscape nung map. Yes. May mga area kasi na, for example, yung isang town sa Chrono Trigger, pag from the present, nag-travel ka sa
parang not so near past yata yon, andun pa din yung town. Yung parang Pore Town ba yon? Tapos pag nag-jump ka into future, wala na yon. As in, Wala na. burado na siya sa mapa. Oo. Ganda. Wala na siya sa mapa. So, yun yung doon talaga ako, actually yun yung reason kaya ako nag-Chrono Trigger. Kasi sabi ko, parang may kulang. Parang hindi ganito yung naramdaman ko nung nag-Chrono Trigger ako dati. Parang hindi ganito yung effect nun sa akin. Kasi nung sa Chrono Trigger talaga, mind blown talaga. Kasi parang, wow, parang iba talaga yung ramdam mo na lumipat ka from this age, pati yung damit ng tao, pati yung mga kalaban, pati yung mga nakakalaban, nagpapalit talaga sila. Though hindi sa Chrono Trigger kasi hindi kasi siya masyadong significant yung change, parang hindi naman din masyadong futuristic yung kalaban nung naging future yung world nung prehistoric may mga dinosaur. May mga dinosaur ka mga kalaban. Sa Elliot, ang issue ko is isa pang issue ko is yung mga kalaban, yun pa din, yung mga beastman nung time na yung Variety, no? Enemy variety. Ilan lang. Enemy variety. Yung beastman nung Age of Budding at yung beastman nung age ng present, the same lang. Parang hindi man nagbago yung appearance, hindi nagbago. I think siguro budget constraints na din, saka time constraints. Pero I think Pati siguro pwede pa sanang na-improve. Sige, go ahead. Pati yung boss. Kasi napansin ko Yun. parang may dalawang variant yung bosses eh. Mm. Yung may ibang moveset yung mas mahirap na boss. Yung mas mahirap na boss. Tsaka yun sa Elliot din, parang may pagka-gacha aspect yung boss, yung may mga stars. Yung may, Di ko gets yun. Ano yun? Difficulty ba yun? I think difficulty yung yung Okay. pati yung sa item, 'di ba yung unang sword na makukuha mo parang 1 star, may makupulot ka na sword na 2 star, tas 3 star. So parang may gacha aspect. So I'm not sure pero hindi naman gacha game yung Elliot eh. I understand siguro kung kagaya nung yung bagong lalabas, yung Resonance. Kasi galing sa gacha game eh. Galing yun sa Brave Exvius na gacha. Tsaka yung Octopath Traveler Zero, which is galing din sa gacha. Ginawa nilang, pero ito si Elliot, doon lang, yun lang yung mga areas na I think pwede pa sana nilang ma-improve. Probably time constraint tsaka budget constraint siguro. Pero yun nga, bitin lang. Bitin ako dun sa mga bitin lang ako dun sa mga moment ng time traveling. Doon may mga impact. For example, pag binuksan ko yung isang door sa present, sa past, hindi siya nakabukas. Pero pag binuksan ko siya sa past, bukas na siya sa present. Yan. Kaya may mga na-experience ako na gano'n na bukas, pag binuksan mo na siya sa past, lahat ng doors na yon sa mga later na age, bukas na rin siya. So yung effect, yung binuksan mo sa past, bukas na rin siya sa present. And I think ang pinaka na-appreciate kong side quest sa Elliot is yung music. Yung hahanapin mo yung iba't ibang instruments sa iba't ibang timeline. Time period. Sure kung iba't ibang period. So parang merong sheet music or parang composition na dadalhin mo sa Age of Budding, tapos mag-a-add siya doon. Tapos sa Age of Magic, mag-a-add din siya doon hanggang mabubuo mo yung composition, tutugtugin nung band. Ayun lang. Yun lang yung for me yung bitin lang. I mean may mga advantages, may mga good and mga bad things din regarding dun sa time travel aspect. Gets. Nabanggit mo yung quest and related rin to sa story. Na predict nyo ba na yung mga pusa, yun yung mga Mew? Nung nakuha ko yung anong tawag doon? Yung parang compass. Yung compass. Yung compass na nagde-detect ng magic. Okay. Kasi doon mo lang makikita yung cat icon sa map pag nakuha mo yung compass. Parang doon ko siya na-gets na baka may something or ewan ko, I don't know kung parang quality of life. Pero parang ganun yung understanding ko na nung nakuha yung compass, doon lumabas yung mga icons ng pusa. So parang until ma-confirm na yung mga Mew, pusa rin pala sila. Dun sa true ending. Sa true ending ba sila unang nakita?
So true. Hindi, pero yung correct ko lang, yung para makita yung pusa, kailangan mo mag-collect ng certain number of cats as a reward siya. May specific siyang cat needle compass. Hindi siya magic Oo, meron pa compass. pala siyang tama, Hmm. meron pa pala siyang meron siyang isang yung compass na 'pag may malapit na pusa. Hindi, Pero lalabas siya yung sa map. ano ba? Pag nakuha mo yung cat needle, Okey. lalabas na siya sa map. Ano yun, yung reward ba siya? Yung reward dun sa... Yung 5 cats Oo. yata yung una eh. 5 Hmm. ba? Basta yung unang reward. Kasi parang hindi ko agad nakita yung icon ng pusa. Nung una lang. Hindi ko lang siguro napansin. Tama ba? I might be Tama wrong. ba? Ako, Ako rin, hindi ko na recall eh. Oo eh. Pero Hindi ko rin ako, sure eh. naano lang ako nung gawa na ng yung parang meron kang 3 sieges na kakausapin para dun sa mga ending. Tapos parang, okay. May ano ako dyan, nakakahilong moment dyan sa 3 sages. Hinahanap ko yung 3 pusang natitira. Sabi ko, nasaan na yung 3 pusa? Hindi ko makita. I mean, di ba sa sa achievement, hindi ko makita yung 3 pusa. Ay, hanap ako ng hanap sa map. Sabi ko, matatapos na lang yung game. Hindi ko pa makita yung 3 pusa. Sila pala yung Kasama sila pala sa pala yung no, sa story. Sila pala yung 3 pusang natitira. Mag-pivot ako ng mabilis dito sa isang talking point na hinanda ko. I'm not sure kung anong feels nyo dito, no. Madali yung game, pero mas pinadali siya nung Infinite, most likely, depende kung marami kayong ng credits, no. Infinite na revive dun sa game. Kasi pag namatay ka, yung mechanic kasi neto, guys, kapag namatay ka, pwede kang i-revive nung fairy. Pero Nagmamahal. yung revive niya is kunwari mura muna, parang 100 na 150. currency doon, 150. Tapos sa susunod, another addition hanggang sa pamahal ng pamahal. Pero kung marami kang naipon na pera or kung ano man tawag sa currency na yun, most likely parang infinite yung buhay mo. So, wala akong ma-recall na ibang game na meron parang gantong mechanic. Siguro meron pero hindi ko lang talaga maalala. Pero isa to sa aspeto na nagpadali doon sa game maliban doon sa combat na fair siya, madali siya. I'm not sure kung sa higher difficulty kung gaano, kasi sabi ni Dre parang naging get good siya nung sobrang hirap, gago. Hindi ko na siya sinubukan, no. Pero yung isang aspeto nga yun, yung parang infinite, quote unquote infinite na revive, kung depende kung marami kang ipon, mas lalong dumali yung game. Kasi hindi siya, kumbaga parang marirevive ka dun mismo sa laban eh. And kung nabawasan mo na siya, tuloy-tuloy pa rin yung laban, namatay ka, okay, laban ulit, damage. Parang naging nawalan ng feeling ng satisfaction. Again, one can argue na, ba't mo ginagamit? Di wag mong gamitin. Available eh. Ba't ko gagamitin? Pero, kaya ba, anong take nyo doon? Gamit na gamit ba siya sa inyo? Or parang, hindi naman kayo totally nag-agree sa akin na naging totally easy mode yung game gawa nung mechanic na yun? Anong touch nyo doon? Ikaw muna, Dre. Yung saan kasi yung ginawa ko siyang very hard, parang isang hit, 6 hearts, 7 hearts yung tama eh. Pag tinamaan ka. So, ang gamit na gamit ko dun yung nag-i-invisible, yung gagawin, yung magsaswap kayo nung fairy, tapos may invisible ka. Gamit na gamit ko yun para pang backstab, para maka-triple charge ako at one hit ko yung kalaban. So, yun yung parati yung ginagamit. Tapos yung in terms of dun sa revival aspect, sobrang mahal siya sa very hard. Parang 300 yata yung isa. Tapos hindi na siya nagre-reset eh. So hanggang end game, una revive ko 300, next one 600 na. Pag inubos mo yon, wala kang pang upgrade ng Magicite box. Wala kang loadout. So, doon pala nila tinodo nila dun sa higher hard. Kasi normal ko lang nila ko yung game eh. So, parang same conversation natin, Dre, no, na parang tangina, ang isang gripe ko is yung sa Pragmata, parang too generous yung checkpoint, tapos biglang, sir, sa lunatic, kailangan mo yan, parang ganyan. So, gets, okay. Yung pala yung aspeto na yan. Pero nagamit ko siya dun sa final boss, kasi napikon ako dun sa, yung parang Devil May Cry 1, yung lumilipad kayo tapos babaril-baril. Dragon.
Para Ace Combat. nahirapan na akong i-navigate yung kung saan siya tatama kasi may mga slash pa siya. So, naubos yung buhay ko dun. So, gumamit ako nung inubos ko na pera ko kasi ayoko na ulitin yung section na yun. So, inubos ko yung pera ko sa revive. Gets. Ang asal nga nung ano na yun, parang malaki yung Desert type of control, yung imbes sa paganon, yung parang i-maneuver mo yung make cursor, pati yung dodge niya, depende kung paano ka, tapos, imagine niyo kasi guys, nakasakay siya sa dragon, tapos, si Elliot, nakokontrol mo din habang nakasakay dun sa dragon. Yung, basta ang hirap explain, nahirapan din ako dun. Pero ikaw, Silent, anong thoughts mo dun sa revive aspect nung game? Actually sa akin naman siya. Medyo nagpadali nga siya kasi hindi ka rin masyado matatakot na pumasok sa isang hindi ka matatakot pumasok sa kahit anong lugar kasi alam mo may revive ka eh. Na kung may boss man dito, okay lang. Makakapag-revive naman ako dun sa boss na yun kung mamatay ako. At saka medyo madaya kasi normal lang din yung hindi ko na try yung very hard eh. I think dapat yung, ewan ko lang hindi ko alam hindi ko alam kung mag-agree kayo. I think yung normal is, yun naman yung yung developer parang, intended. yung common denominator lang I would say ng lahat ng karamihan ng gamers. I think yung katulad yung kay Dre, ito yung pang masokista type of gaming eh. 'Di ba? Parang yung intended na parang pangkalahatan, right? So, I would say hindi naman siya daya silent yung kasi available naman yung parang same din sa let's say sa ibang yung summon, hindi naman daya yun eh. Or yung magic build, hindi siya I wouldn't say na daya siya, pero it will make the game talaga na na parang super dali at least sa akin. Pero go ahead, sorry to cut you off, sorry. At saka yung I think na-try ko kasi yung very hard nung New Game Plus na hindi mo na rin masyadong ramdam kasi nga yung damage mo malakas na din. Though wala nung mga additional benefits nung parang charge nung final boss. Kasi meron kang ilang level ng charge yun. Parang 5 levels ba yun? Tapos malakas yung damage. Tapos may parang stasis na nagsa-stop lahat. So medyo may daya ng konti kasi I mean hindi makaka-dodge yung kalaban dun sa damage. Pero mas madali siya dahil dun sa aspect na yon. Tanong ko lang, dun sa final boss na nakuha niyo yung nag-revive kayo dun sa pinaka-final stage ng final boss? Yes. Ano Nakita yan? niyo yun? Yes, oo. Ganda nun. Parang hindi ka talaga pwedeng mamatay. Parang Kojima type of shit yun eh. Yung moment na parang, okay, revive ka ng revive papatayin ko yung natawa ako dun. Revive ka ng revive eh. Medyo medyo kinabahan ako doon. Parang Bravely Default 1 moment ba to? Kasi yung fairy biglang may nangyari na naman dun sa fairy. Sabi ko pag may fairy, allergic ako sa fairy sa sa Asano game. Tama 'di ba? Once na patayin niyo yung fairy, 'di ba? May magkakaroon ka ng buff eh na sobrang hindi ka na mamatay. Tama 'di ba? Super lakas mo. Doon ko lang na-realize na pag nire-revive pala ng fairy, inililipat ka niya ng ibang dimension. Kasi di ba binasag pa nung demise yung binasag nung demise yung parang sinilip ki. Humilip siya sa kinagat ng kinagat na yung fairy eh. Ang gandang touch nun. Sa hindi ko nagulat ako nun dun sa moment na yun. Pero mag-pivot tayo dito sa nasa gameplay na rin naman tayo, no. I think ito yung isa sa mga highlight na itong game for me kasi super snappy, super parang responsive nung gameplay niya, yung slashes and then yung builds na nabanggit ni Dre. Ako naman ang naging build ko doon sa weapon ko, spear user ako. Yung spear ko is yung parang may mga parang Noctis na na Final Fantasy 15 na may yung magic spear. Angas nun. Mas puto kala mo naka-armature yung yung weapon ko. Yun yung gamit ko na weapon doon. Kasi meron dito guys, sword, spear,
hammer, boomerang, bomb, Sickle. sickle. Ball and sickle ba yan? Sickle Oo. lang yata. Yung hammer okay din yung pag chinarge mo siya tapos biglang parang may mga kidlat-kidlat. So ang daming ang daming permutations ng nung weapon niya. Pero yun yung build ko and yun yung super na-enjoy ko. Siguro ang pinaka-gripe ko lang sa aspeto ng combat is yung mga trials parang hindi ko alam kung hindi ko na-enjoy yung trials gawa nung hindi rewarding yung nangyayari pero parang hindi siya ganun ka stimulating, yun na lang siguro yung word na gagamitin ko. Hindi ganun ka stimulating yung mga puzzles, yung mga challenges dito sa game. Pero kayo anong thoughts niyo? Ikaw muna, Dre. Sakto lang. Parang Zelda. Parang ganun pero hindi siya, paano ba? Hindi ka mapapaisip sa puzzle More or less, ano lang siya. Something to go through. Yung pinaka nahirapan lang ako is yung combat trials para ma-upgrade mo yung slots, 'di ba, ng na accessory. Tapos makuha mo yung shield, yung malakas na shield na level 3. Yung pinaka-huli nun, yung boss rush na kalokohan. Hindi ko na try yun. Ano yan? Kwento mo mga kami. Paano yung boss rush na yan? Parang lahat ng boss kakalabanin mo, tuloy-tuloy. Sunod. Okay. Binalik ko sa normal yung difficulty kasi putang ina, ang daya, gago. Bago natapos. Kasi pag naka-normal, sobrang lakas mo kaya mong... Tapos may time limit kasi siya pag pinapatay mo, makakuha kang rewards pag napatay mo siya na mabilis. So, Magicite sobrang ba yung lakas. reward? Go ahead. Magicite, tama. Magicite. Tapos may ranking yun for... Parang natatalo ko na siya within 30 seconds. Kasi nung very hard, ang hirap kasi i-dodge mo talaga tapos isang mali, talo ka na. Tapos may isang boss doon, pinakayo ko yung elepante na nagsaslam. Kasi tinatry ko pari. Oo. Tapos may umiilaw, yung ilaw-ilaw ng mga laser. Yun yung pinakayo ko Saka yung umiikot na pagong. May umiikot na pagong na yung may mga notes siya na bubbles. Tapos pag kailangan mo i-block ng fairy. May shockwave pa yun Pero kailangan mo tumalon ang likot. Saan na ba? Yung palaka na humihigop na may tornado, di ba kailangan mo tapunan ng bomba yun? Anong bomba? Ang ganda nun. Nahassle ako dun sa tornado kasi hinaharang. Nihigop niya yung bomba. Tapos yung may shockwave, kasi natataka ako, ba't may lumulutang na yung parang pad? Pang platform. Ano to? Tapos puta may malaking tsunami. One shot ka pala. Grabe yun. Tawang-tawa ako. Pero once makuha mo one shot yun sa sa hard? One shot yun? Buhay yun sa normal pag tinamaan ka nun. Buhay pa. Kaya ako na Lala ng ng hard. Pero once ma-memorize mo na yung boss, okay na Parang madali na lang siya pag paulit-ulit. Ayun. Yun lang. Ikaw, Silent. Siguro yung trials, I think hindi nila masyadong hinirapan kasi hindi masyadong rewarding sa dulo. Kasi parang shard lang siya nung di ba? Parang 4 na shard, isang life. So ang makukuha mo sa trials isang shard lang, pero hindi din siya sa akin creative in a way kasi parang ulit-ulit lang. Ang pinaka-creative na lang siguro or hindi naman creative pero parang parang test of na lang. Tawag doon, yung hand-eye coordination, yung sa actually dito sa shrine din ba yon yung mga upgrade ng fairy? Yung clone na upgrade, yung kailangan mong kunin lahat nung in a certain time period, kailangan mong kunin yung yung lahat ng tawag doon, pickups na gamit mo yung clone mo. So dapat tawag doon, tama yung spacing nyo sa isa't isa, tapos pick up nyo yung mga yung mga item. Then yung dun sa trial, medyo yon. Syempre normal. So, hindi ganun ka brutal kagaya ng kay Dre. Pero mahirap siya. Actually yung pinaka-kinabahan akong boss doon si Kyfrid, pero siya pala yung pinakamadali. Siya yung pinakamadali kasi pari yung kailangan mo sa kanya. Mayroong item na magpapahaba ng window para dun sa pari.
So mas madali mo mapapari yung yung boss. Tsaka ano lang din, no, side note, for me pinakasayang si Kyfried. Parang hindi siya masyadong na-utilize. Mm. Parang Gets. saglit lang siya, yung Oo. saglit lang talaga siya. Cameo. Parang oo, parang akala ko kasi hanggang dulo parang siya yung pinaka-boss kasi maangas si Kyfried, eh. Tas yung Oo. pangalan niya, ang ganda pa ng pangalan niya tapos hanggang dun lang pala siya. Nahulog Tas lang, no? wala na. Oo. Tas wala na. Yun Lala. lang. Yun pa pala, hindi ko nabanggit kanina na napasadahan na ni Silent. Maliban doon sa weapons mo na pwede mong i-build, lagyan ng mga magicite, meron ding accessory. Meron ding skills yung fairy na nagagamit din sa traversal, sa exploration mo, sa puzzles, and at the same time sa combat din. Kunwari siyempre yung clone, yun, gamit yun, ginagamit ko yun dun sa iba't ibang boss. Meron ding skill yung fairy na magte-teleport ka, yung mag-warp. So gamit siya doon sa mga exploration na yun yung parang na-enjoy ko dito sa na-enjoy maliban doon sa combat, na-enjoy ko dito sa game is yung pag meron kang mga areas na hindi mapuntahan, magagets mo kagad, okay, wala pa ako ng ability na to. Ganun. Kasi kunwari, yun nga, yung unreachable na lugar, mapupuntahan mo lang siya kapag nakuha mo na yung ability mo sa fairy na makakapag-warp. Tapos meron ding mga area na kailangan mabilis ka. Okay, may makukuha pala akong ability na sprint para dun sa fairy. Tapos meron din yung yung ipo-ipo. Kasi puta, ang tagal ko din. Ba't meron ditong parang yung bilog? Bola? Hindi naman interactable. Hindi pwedeng mag-interact. Puta, may makukuha ka palang skill na ipo-ipo na kukunin yung which is gagamit mo din sa kalaban. So, yun yung mga aspeto sa isang game na super na-enjoy ko. Yung meron kang ability, tapos yung ability na yun is pwede mong gamitin sa problem solving, puzzle solving, sa exploration. At the same time, pwede mo kang gamitin sa sa combat. Nagagandahan ako sa ganun. Ano pa ba? Ano pa bang pwede natin pag-usapan sa combat? Mag-ano lang ako dun sa actually na-enjoy ko din yan kasi parang siya, Metroid moment. Yung pag hindi ka makatagos dito, alam mo may kulang ka pa. So hahanapin mo ngayon yung upgrade or kung saan ka pupunta para makuha mo yung upgrade na yon para para mabasag mo or ma-open mo yung isang area na yon. So doon pumapasok yung parang adventure na meron pala may kulang pa. Ayan. So may kulang pa, may kailangan pa akong makita, may kailangan pa akong hanapin. So na-appreciate ko din yung yung moment na yon. Totoo. So, syempre yung din, yung sa mga weapons din, right? Syempre, normal na yung pag nakita mong wall na may crack, bomb to, lalagyan mo ng bomb to. Baka or let's say may makita kang pako, okay, martilyo. Martilyo mo yung pako na naka-usli. May mga ibang areas na nadadaya ako gamit yung cloak. Ginagamit nyo ba yung cloak? Yung pwede ka lumutang. Hindi ko nagamit yun. Favorite ko yan. Pwede kang, pag tumalong ka, may delay bago ka bumagsak. So, pwede kang mag-glide. Extended. Okay. So, may mga early areas na makukuha mo na yung heart pieces. May mga ganun akong dinaya. Or yung iba may switch ka para tumalon, di mo na hihintay mo para may saan yun? Basta may titirahin kayo tapos sa akyat may tatapakan switch sa akyat yung tubig para pwede mong daanan. Okay. Sa tubig to eh. So pwede mo siyang talunin tapos mag-glide ka na lang, di mo na kailangan buksan. So mas mapapabilis yung traversal. So di ko tinanggal yun ever yung cloak. Favorite ko yung cloak na yan. Bopols ako sa 3D platforming. Ayun, Tanginang hirap din yun. Tapos tatalon-talon ka dun sa mga platform na Ang guide ko, yung shadow ko, di ba tatalon ka? Tapos ang guide ko, yung shadow ko, kung nakatapat na ba dun sa platform. Kaya malaking tulong kasi extended yung jump mo. Maitututok mo yung shadow mo before ka mag-land. Tapos may item pa na wala ka damage pag nalaglag ka. Meron nga. Kasi napaprostrate ako.
ang hindi ko tinanggal sa accessory ko yung ano, tama ba yung memory ko? Yung accessory na parang lalawak yung pari window mo. Tama, 'di ba? Merong accessory na ganun. Meron. Yun. Meron Gamit yan. ko rin yun. Solid. Siguro yung ano, yung isa sa I mean, alam ko baby mode to pero quality of life eh. So na-appreciate ko yung may teleport no, putang or early game kasi naalala ko isa na-reference ko to sa ano sa PUB na nakakainis talaga. Which is gets ko naman kung bakit ganun. Naalala niyo ba yung sa Dark Souls 1? Putang na ma-unlock yung teleport, puta mid-game pa, yung parang sa Anor Londo pa yata, yun, hindi ko na matandaan. Parang ang lala. Pero dito kasi sa dito sa Elliot, early game pa lang ang makakapag-travel ka na, right? Basta ma-unlock mo na yung yung pinaka waypoint niya. So makakapag-travel ka na. Pati sa dungeon, right? Magagamit mo rin yung 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 teleportation na pwede mong gamitin doon. So ang daming mga quality of life na na-enjoy ko dito pati yung sa mga mapa, right? Yung mga icons na available sa mapa mo. And ang issue ko lang minsan is hindi ko alam kung gawa to ng graphics na yun nga 2D HD. May mga instances wherein parang kapag JRPG kasi hindi nagpa-process ng ganito yung utak ko gawa ng JRPG siya. Alam ko parang okay, hindi mapupuntahan to. Pero gawa ng parang top-down siya mala Zelda. Minsan parang may mga area na naiinis ako na parang paano ba explain to? Na parang hindi siya invisible wall pero kasi nakikita mo siya eh. Nagme-make sense ba na parang hindi ko ba talaga to ma-access gawa ng dahil nandito ako sa age na to or parang deliberate decision to nung ginagawa yung mapping kasi mabe-break yung progression mo kapag available yung area na to. Tapos parang may mga ganung shit. Parang isang example is hindi ko siguro skill issue na lang na parang hindi ko ma-figure out yung parang yung way para mapuntahan yung bandang bandang dito sa east ba to? Yung puno na area, yung parang dungeon na puno siya na pupuntahan mo yung Hindi ko ma-figure out kung paano yung papunta dito. So parang yung readability niya gawa ng 2D HD graphics siya. Nahihirapan ako. Hindi lahat meron lang mga portion pero I would say na skill issue siguro to. Pero may mga ganong na-experience ba kayo na na parang challenges gawa ng parang yung we're controlling a character parang 3D style tapos sa 2D HD na graphics siya tapos parang minsan nagbe-blend yung mga areas wherein paano mapuntahan to parang ang hirap niyang basahin may ganong moments ba kayo dito or ako lang yun parang skill issue ko lang siguro to. Ako nahirapan din ako mag-navigate dun sa map lalo na nung nagba-backtrack ako naliligaw din ako lalo na kunyari sa dungeons din same kung kunyari may specific treasure chest na naiwan na babalikan ko, parang nasistress ako na paano puntahan yun. Kaya yung sabi mo na hindi sulit pagbukas mo meron ka ng magicite na yun. Tapos naggulgul ka ng ilang minutes na lang makapunta. Nakainis. Lalo na kapag nakikita mo yung icon, tapos parang, tangina ba't hindi ko ma-figure out paano pumunta doon? Ay, ito na lang siya. Andito na yung nyo. Saan yung akyatan nito? Or saan yung lusot nito? Maraming ganun. Yung mga ganung shit. Ewan ko, skill issue sa akin yun. Ano lang ako. Parang lapse sa akin. Ikaw ba, Silent? Meron ka bang ganung mga moments? May mga ganon. Actually, yung tawag doon, yung, alam niyo yung yung dinidiinan mo yung mas dinidiinan mo yung button na jump, baka sakaling maabot niya. Oo. May ganun kasi ako. May ganun, baka kulang lang ng talon. Yung pala meron siyang wall. Parang makikita mo, okay, parang magka-level naman siya. Parang kaya ko naman talunan dito pero hindi may may rails pala na parang hindi pwedeng may mga platform na ganun sa akin na parang abot naman siya. Parang biting lang ng konti yung talon. So parang didiinan ko ng konti yung button. Parang baka na kulangan lang sa pagdiin.
ng boto. Pero may mga ganong moments na tsaka yun yung tawag doon, yung pagba-backtrack, medyo na nga siya. Sa una, siguro mga unang yung first two na age, okay pa eh. Pero pagka nung dumami na sila, pagdating mo nung age of budding, yung buong mapa kailangan mo ulit ikutin. Sabi ko, Oo. naikot ko na 'to, naikot ko na 'to, hanapin ko na naman. Though alam mo na yung pupuntahan mo, pero pagdating mo dun tapos ito pang isa, pagpasok mo dun sa cave, as in pagpasok mo, yun na yun, wala ka na ibang puwedeng puntahan kasi hanggang dun lang i-a-allow nung age na yun, dun sa specific Mm. na dungeon na yun. Kumbaga sa ibang age mo siya ma-explore, dun sa age na yun hindi na. So parang Mm. parang pinunta-puntahan mo siya, pagdating sa dulo wala ka ring mapapala. Kasi hindi Totoo. mo siya ma-explore fully dun sa area na yon. Tapos I think yung Temple of Mist, if Hmm. I'm not mistaken, 2 beses mo lang siya mapupuntahan. Reconstruction tsaka ano yata, hindi ako sure or ano lang siya, yung parang pinaka-present lang. Kasi hindi ko na ulit napuntahan yung ano na yon, yung parang yung temple na yon, yung may pinakamaangas na soundtrack. Yung ano, may may Yung sa mga may bass nagtaas pa yun slap. yung kung nasaan yung dragon, yun ba yun? Doon sa may Hmm. sa may north, yun sa ang labas mo sa may north area, yung may kailangan Hmm. kang bombahin na wall para Oo. makatagos dun sa Temple of Mist. Parang isang beses ko lang yata siya or twice, tapos hindi na Hmm. ulit siya nabuksan dun sa mga succeeding na age. So yung may mga ano lang, may mga tawag doon. Parang 'di ba sa Zelda? Sa Zelda kasi ano iba eh. Pag nakita mo, kaya mong puntahan 'yon. Hmm. Basta nakita mo siya, mapupuntahan mo siya. Ang Oo. magkakatalo na lang sa stamina. Kung kaya mo Hmm. bang akyatin, Ah, kaya ba nung stamina mo na na akyatin yung bundok na 'yan. Pero dun lang nagkakatalo sa stamina usually. Pero 'pag nakita mo siya, pwede mo siyang puntahan. Dito Hmm. hindi gano'n yung case eh. So may mga area na parang akala mo makakatagos pero hindi mo talaga siya mapupuntahan. Kumbaga parang feeling ko talagang sinadya yun eh, kasi parang, Mm. yun nga depende dun sa level design, ewan ko, pero may aspeto rin na naisip ko na baka skill issue lang kung bakit hindi ko ma-figure out na kunwari nakikita ko sa mapa yung icon, hindi ko mabasa kung paano siya puntahan, lalo dun sa isang area kung saan yung water temple yata yun, puta hirap na hirap ako dun sa area na yun, parang naliligaw-ligaw ako kung yung area na kung saan puwede kang mag-dive, parang bad trip Yun yun, 'yan. oo. Oh, May specific order na realize ko eh, ganun nga, kasi eh. na may kailangan ino-on off mong yun 'di i-switch. ba? Oo, Lala. bad trip. Pero anyway, bago ko mag-proceed sa last talking point ko, basahin ko din yung post dito ni Janine sa Discord kasi natapos niya rin yung The Adventures of Elliot, The Millennium Tale. Sabi niya dito, hindi ako fan ng Team Asano and Zelda games pero sobrang na-enjoy ko tong Elliot. Ang smooth kasi ng gameplay tsaka ang ganda sa mata ng HD 2D art style. Very trentahin friendly din gawa ng unlimited fast travel even sa loob ng dungeons, which yung nabanggit natin kanina, na nakalagay din sa map yung locations ng collectibles except sa manuscripts. May checkmark din yung mga NPC na nakausap mo na. So it's easy to know kung may na-miss ka ba at need balikan. Sakto lang yung story nating groundbreaking but I recommend going for the true ending. Sa buong game, doon lang ako na pa what the fuck. Ang gripe ko lang dito, medyo repetitive yung dungeons tsaka enemies. Ang daldal din masyado ng companion. Okay lang sana kung yung comments niya pang Captain Obvious ha. Pero solid experience for 30-ish hours. Any longer than that, baka naumay na ako. Overall, good game, mga 7 out of 10. Agree doon sa part na kung siguro ito yung weird eh, kasi nung pinost ko to sa page, meron din nagko-comment na nabibitin daw sila. Siguro doon papasok na iba't iba talaga yung tao, iba't iba yung preference. Kasi ako, for me, mag-a-agree ako dito kay Janine na more than 30-ish hours itong game. Baka mabitawan ko na 'to, parang tangina kailan matatapos 'to, parang Goods na okay ako na akin ako eh. o goods na ako eh, parang ganyan eh. Pero merong ibang tao na nabibitin pa sila eh. Parang I think based dun sa mga nag-comment dun sa post ko sa Facebook. So iba-iba talaga siguro yung tao. Kayo ba, would you agree dito sa sinabi ni Janine na more than 30-hour etong game, parang makakaapekto na siya dun sa totality ng gaming experience natin or nabitin pa kayo?
Ikaw muna siguro, Dre. Hindi, kasi 4 na beses mo na inulit yung map. Bitin ka pa ba? Tapos pare-pareho lang yung kalaban na makikita mo, di ba? Tama. Lala. Pero ako goods na ako. Kasi paano ba? Yun nga, kasi sobrang liit lang niya nung world. And hindi naman siya ganun ka-grindy eh. Kaya hindi ka rin magtatagal. Which is a good thing for me na hindi mo na kailangan mag-grind. Yung uulit ka lang talaga para ma-explore mo lahat na map, tapos may additional hours lang para doon sa story content no ending, which is okay siya. Actually doon ako mas naging interesado nung may additional kwento para makuha mo yung true ending. True ending. Ayun. Ganda. Tapos after nun, goods na ako. Di na ako mag-game blast. Parang busog ka na eh. Iisa ka pa ba? Isang round ka pa ba? Di mo pa kinomay doon sa ferry? Lala. Ikaw Silent, nabitin ka rin ba? Agree ka ba sa 30 hours? More than 30? Parang umay na or ano ka pa? Gusto mo pa? Just enough lang talaga. Yung 30 hours. Nung nilalaro ko din siya, nung natapos ko yung game, parang yung hindi ka umay, hindi ka rin naman yung bitin. For me, sakto yung playtime niya. And siguro paano ko ba na nag-agree ako doon kay Dre. Sobrang naramdaman ko yung 4 na age. Talagang ikutin mo talaga sila. I mean, hindi nga ako masyadong nahihirapan sa boss sa mga boss. I think si Dre dahil naka very hard siya, 'di ba? Talagang exposed siya sa mga boss. Pero yung ganong klase na exposure sa akin, enough lang siya sa akin eh. Actually nag-run ako ng New Game Plus in preparation lang dito for the podcast para maano ko lang ulit yung game. Pero hindi rin ako tumagal. Bagay may mga areas lang ako na in-explore tapos sabi ko okay na to. Pwede na. pwede ko nang i-uninstall to. Hindi na siya yung parang wala siya yung mas pa ako doon sa lingering feeling na may kulang. Mas doon ako nag-dwell na parang mayroon ako hinahanap. Na hinanap ko nga doon kaya in-install ko yung Chrono Trigger. Parang doon ko siya hinanap. Pero kung overall, okay na ako. Pati yung kadaldala ng ferry. Okay na din ako doon. pwede na siyang i-uninstall. Ako kasi solve na ako. Hindi ko na nga siya pinlatinum eh. Parang feeling ko pag pinlatinum ko siya, imagine niyo yung kunwari pag kumakain kayo, isang subo na lang susuka ka na. Yung parang umay ka na. Yung nararamdaman mo yung sarili mo na putang ina. Ayoko nang may tira sa plato pero pag sinubo ko pa to, pag kinain ko pa to, putang ina isusuka ko na to. Lalo na pag yung nasanay ka dun sa pagpapalaki na dapat walang natitira sa pinggan mo, kailangan may ganung di ba, type of parenting or upbringing eh. Pero sorry po, paluin niyo na lang ako. Hindi ko na po kaya talagang maubos to. Hindi ko na ipa-platinum ito. Masusuka na ako. Sabi kong gano'n. So hindi ko na rin siya pinlatinum. Pero it doesn't mean na hindi good yung experience. I think overall na-enjoy ko pa rin naman yung experience ko dito sa game. And I forgot kung sino yung nagsabi, baka si Dre or si Silent, no, parang possible na kung magi-greenlit man yung kung magkakaroon ng ng susunod ng sequel or ng prequel or ng parang another adventure, no, baka doon makorek yung mga gripes natin or mga shortcomings ng game, at least sa experience natin. So ito yung yung last ko na talking point, tapos iba to ko sa inyo mamaya, baka meron kayong talking point na hindi ko pa na-cover. Sabi mo dito, Dre, sa Discord, no, parang pwedeng gawan ng follow-up or adventures series ni Elliot, which is sa pasadahan rin naman natin kanina. Do you think kung gagawan to ng follow-up, same pa rin ng format in a sense na meron pa rin hinge pa rin siya sa time traveling aspect, or do you think na
hindi na sila babalik doon. Kasi feeling ko pag meron pa rin ganun, baka yun talagang umay na talaga. Mababurnout tayo nun. Feeling ko Oo, bagong hindi, ba? gimmick. Bagong, Parang ano yung, naman, Majora's Mask. Parang ganun. mm, Feeling ko, sky's the limit naman kasi may ah, template na sila eh. So, kung ano mga gimmick yung kaya nilang gawin. Hindi naman kasi to parang Octopath or Bravely Default na, di ba doon yung mechanic naglalay doon sa yung magsisave ka ng points. Di ba yun? Dun, ayun parang dun, break. Be-break mo yung armor, tapos yung, or pwede Oo. mong ipunin, tapos i-all out mo. Oo, doon nagre-rely yung ano eh, yung game na yun kasi doon siya kilala, 'di ba? Yun yung parang ano niya, unique feature niya. So dito, feeling ko ang unique feature lang niya is si Elliot yung bida. Tapos ano siya, hindi mas hindi sila ano yun, mas hindi sila limited sa pwede nilang gawin pagdating dun sa ano sa possible gameplay. So ayun, baka mas may maisip silang bagong gimmick and excited din naman ako. Kasi natuwa ako sa game. Totoo lang. Or siguro no, kung sakali, ako muna silent tapos sabat ako sa yung last. Na parang siguro curious kung ano yung bleak future na pinanggalingan nung Elliot na nagpadala ng fairy. Baka bago na yun or ano yung mga changes na pwedeng mangyari. Parang ewan ko, parang na-discuss ba to sa Dragon Ball kung ano yung nangyari dun sa Goku na na nagkasakit? Parang hindi. Parang ang nangyari na yung natalo na nila si Cell, right? Tapos pumunta na kay Majin Buu. Hindi na na-discuss. Pero si Trunks bumalik ng future, right? Kasi wala naman, 'di ba, ang naiwan is yung baby Trunks. Tama. Di ba tama? Oh, so ewan ko kung anong mangyayari dito. Pero sana I'm not sure kung enough yung sales na nagawa na itong Adventures of Elliot, pero gusto ko pa rin parang tawag dito mag-champion ng mga new IP kasi maganda pa rin talaga na mag-create yung mga developers ng mga new IP kaysa yung parang paulit-ulit na. So eto I think commendable na nag-greenlit siya for a new IP and looking forward kung ano yung magiging plan nila sa future. Ikaw, Silent, anong thoughts mo dito sa talking point ni Dre na pwedeng gawa ng follow-up or adventure series ni Elliot? Okay, I think yun nga, I think yung future Elliot kasi hindi natin alam kung gaano ka-worse yung situation nila nun eh. Para ipadala pa niya yung fairy at paano niya nalaman na may way na may way na ma-solve yun in the past. Ayun yun, Adventures of Faye naman. Yung parang God of War yun, pre Tangina parang low Faye. Kasi parang blank check yung yung name, The Adventures of, tapos blank. Tapos bahala ka na kung sino gusto mong ilagay diyan. Kasi 'di ba nung sa ending, nag-adventure si Yuria, yung princess. Parang nagkaroon siya ng time na makapag-adventure siya. So pwede nila sigurong gawin na The Adventures of, tapos blank space na lang yung fill in the blanks na lang kung sino yung no? kung sino yung gusto nyo ilagay dito. Pwede. Kasi parang at least for me, parang hindi rin naman kasi ganun ka-striking or impacting yung character ni Elliot. So parang pwede niyang buhatin yung yung IP. I'm not sure. Sa akin lang yan. But so baka pwede ngayon adventures, no? Parang Tales of, mga ganyan, no? Right. Oh, pwede. Parang Tales. Exactly. Iba-iba yung at least yung pangalan na Elliot, siya talaga yung kinokontrol mo. May game, di ba? Hindi si Zelda yun. Sorry, not to throw a shade, Oo, tama. The Legend of, The Legend of ganito. Tapos hindi naman siya pala yung kinokontrol. Sino tong character? Tapos nung ginawa nila ng nung si Zelda na yung kinokontrol mo, putang nagalit na naman yung mga kupal sa intro. Putong ko ng DEI. Yung sa Echoes of Wisdom. Kung nalaro niyo yung game, si Zelda na yan. Yung kinokontrol niya.
Lala. Pero yun yung last talking point ko. I'm not sure kung meron pa kayo. Siguro ito yung the floor is yours. Baka meron akong nakalimutan. Meron kayong gustong i-discuss na hindi ko na-cover. Ikaw muna, Dre, meron ba? Meron ka bang talking point na gustong idagdag na hindi ko na na-cover? Parang wala na. Nasingit ko na lahat kanina yung Mm. mga talking points ko. Nice. Ikaw, Silent. Siguro for me appreciation lang sa voice acting tsaka sa soundtrack. Sobrang na-appreciate ko talaga yung soundtrack nito. I think isa yun sa mga naging drive ko para kaya natapos ko yung game. Ang ganda talaga nung soundtrack. Tsaka yung sa voice acting. Fully voice acted. Even yung for example, merong isang area na hindi mo pwedeng pasukan. Di ba usually pagka ganon, nakalagay lang doon na I cannot enter here pero hindi voice acted. Pero dito sa Elliot, kahit yung area na hindi mo pwedeng pasukan, voice acted yung yung area na yon na I cannot go here yet, parang something like that. Pero naka voice acted yung part na yon. Hindi siya yung parang text na lang. So, tsaka I think siguro dahil meron akong fresh yung Chrono Cross, sobrang na-appreciate ko na nagsasalita yung main character. Oo. Na Totoo lang. na kung gaano katahimik si Chrono ng buong game. Ni isang tuldok wala akong narinig kay Chrono. Or wala akong makikitang dialogue box ni Chrono. Kabaliktaran naman nung Adventures of Elliot na talagang fully voice acted, na nagsasalita talaga siya, nakiki-interact. So parang it's parang dito kasi parang hindi siya yung ikaw ilalagay mo yung shoe mo sa kanya. It's more like you're parang pinapanood mo yung naging adventure ni Elliot. Yung parang hindi naman siya spectator in a way, pero parang ikaw na nakita mo yung progress niya. Parang hindi ikaw na nilagay mo yung sarili mo doon sa character, but yung si Elliot na nakita mo yung progress ng journey niya. And na-appreciate mo yung mga challenges na nakakonquer niya along the way. So I think yun lang yung mga I think in-appreciate ko dun sa game. Nice. Good shit. Curious din sa mga nakalaro na itong Adventures of Elliot, thoughts nyo about this game. Agree ba kayo dun sa mga pinagsasabi namin, or meron kayong ibang take? Nandun ba kayo sa side na nabitin pa kayo kahit ako masusuka na kung ulitin pa yung ibang mapa, ibang area? Pero good shit. Congrats sa Team Asano. Siguro yung next na i-anticipate kong game nila is yung Resonance Final Fantasy, no? Sana bumenta yon, kasi pag hindi bumenta yon, talagang totoo yung sinasabi natin na mga loud minority yung nangyayari na yung Final Fantasy gantong graphics. Ito bibigay na sa atin. So sana supportahan, sana bilhin. So yun, shoutout muna sa ating mga Patreon subscribers. Maraming salamat sa inyo guys, at sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Suzane Solivilla ng The Ara Channel, si Kuya G, si Admiral RD Casimiro, si AG Sumarian, at si Benjamin Lee. If you enjoy the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesulogshow. May iba't ibang tier level doon, at bawat tier level may iba't ibang perks. So check out nyo na lang yun, yung page na nasa link ng description ng episode na to. Maraming salamat sa time nyo guys. Dre, Silent, salamat sa commitment, sa mga thoughts, sa mga insights, sa mga na-discuss natin for this episode. Anything to promote, shout out, Dre? Go ahead. Wala naman. Good shit. Ikaw, Silent. Wala naman. Pero, tawag doon? Sa privilege na napasali dito. Nagulat ako sir nung nag-chat ka. Kaya ko ba to? Parang at the back of my mind, kaya ko ba to? Wala lang naman, di ba? Parang nagkukwentuhan lang naman tayo. May camera lang. Meron ng mic lang. Parang sa GC lang din naman to, sir. Wala namang dito. Hindi naman tayo mga holy shit! Hindi naman tayo ganun, sir. Tayo. Nakaka-enjoy pa lang may kakwentuhan. Totoo. Lalo na pag passionate ka doon sa hobby na pinag-uusapan mo eh. Hindi siya boring. Hindi mo mamamalayan yung oras na dumadaan. Totoo lang. Tama. Sabi ko nga kay Just dati, parang kayo yung mga tawag doon, mga kaibigan na hindi ako nagkaroon.
Talagang lumaki ako, talagang parang tabu yung gaming pag may pupunta, naglalaro pa yan, tanda-tanda. Yung parang may ganung stigma na, laki-laki na niyan, naglalaro pa din yung hindi talaga sila open sa gaming. So parang hindi ako lumaki sa environment na tawag doon, na napapalibutan ng nakaka-appreciate sa game. So it's a privilege and a joy na makasali dito. Yan lang naman. Salamat pare sa mga kind words na sinabi mo. You're always welcome sa podcast, no. Matagal na rin naman kitang gustong matagal na kitang gustong makausap rin kasi for the longest time, 'di ba, parang nakaka-interact naman tayo sa GC ganyan, mga games na nilalaro natin. Hindi pa lang ako makahanap ng yun yung isang challenge I think ng podcast nitong TGS, or parang to pull a certain person para sa isang episode na naisip ko na okay si okay si ganito dito, parang ganyan. So anytime naman anyone is welcome naman sa podcast. So looking forward pre kung masusundan tong episode. Si Dre naman na-appreciate ko din kasi gawa ng pag nasasabihan ko siya always G. Depende na lang kung dun sa availability, dun lang kadalasan nagkakatalo kung pwede siya. Pero pag nakapagbigay naman ako ng heads up, talagang binablock niya yung schedule. So maraming salamat din sa iyo pre sa palaging pag-oo sa aking invitation. So yun, salamat sa time nyo guys and sa lahat ng nakinig. Sana na-enjoy nyo. Sa susunod na episode ulit. Bye! The Gamesilog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are our current supporters and we are eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark de Vinagracia, Yvette Suzanne Sulivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, RD Casimiro, AG Somarian, Benjamin Lee, Jacob Francisco, Animo R1 US, Mage Dizon, Benson Santa Ana, Dora Malyari, Janine C, Leomart Joseph Cavite, Francis Lance Galapon, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Michael Christian Loyal, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Ate Cass ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Ray Rivera, Ben, Dre, John Velasquez, Teacher Isa, Albert John Gonzalez, Cornflake, Naiko Neri, Storm, Bien J. Magalon, Big Chungus, Boy Pekka, Bernard James Cruz, Matthew 99, Jed Basilio, Hard Batuta, Robert Aldrich, Gio Castillo, Jitsu, at si Chisot. Maraming salamat sa inyong suporta.